beloved Boss Mike Cervera. So, lalo pang lumala. Yan na mga kababayan. Sa mga hindi pa ho nakakapag-like dyan ha. Oo. Eto na. Sa mga ano natin dyan, mga moderator, pag-likein nyo sila. Para ganahan ako. Nakakapagod pala yung ganito. Yung tuloy-tuloy na live. Hindi ko akalain na yung boses bumibigay. Eto na, mga kababayan, para sa bayan. Umpisa na natin to. Okay, pasok! Mga kaserbisyo, lalo pang lumalalim ang kontrobersiya sa confidential funds ng Office of the Vice President matapos matuklasan ang mas maraming peking pangalan na ginamit umano sa pondo. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, kabilang sa mga bagong nadiskubreng pangalan, ang tinatawag na Dodong Gang. Ang tatangan nyo na lang talaga kapag ka naniniwala pa kayo sa mga Duterte. Kita nyo mga kababayan, pinaggagawa nito si Sara Duterte na anak nino, yung nakakulong sa ICC. Walang yan mga kababayan, kakaiba eh. Kita nyo mga kababayan kung anong ginawa sa mga pera natin. Pera natin yan, yung ating pinag-ambag-ambagan, tapos ipinagkatiwala sa kanya. Tapos anong ginawa niya? Ginasta. Ginasta kanino kaya? Yun lang naman mga kababayan ang tanong, bakit hindi masagot? Dodong Gang naman ngayon. Sige, tuloy. Na binubuo niya na Dodong Alcala. Dodong Alcala? Grabe. Dodong Bina. Dodong Bina? Ibang klase. Alam niyo sa totoo lang, yung mga gumagawa nito, mga kababayan, yung gumawa ng mga nag-receive ng mga pera, saka kamadali mga kababayan kung ano-ano na lang sinabi niya. Biruin mo, pare-parehas na pangalan, magkakaiba lang ng apelyido. Bisaya pa. Dodong di ba? Bisaya. Sige, Dodong Alcala, Dodong Bina, sino pa? Dodong Bunal. Dodong Bunal. Parang pinaglolo ko na lang tayo nito. Walang iya talaga, Sara. Ibang klase ka. Dodong Darong at Dodong Darong. Dodong S. Barok. Pangalan pag ganon. Dodong Isbarok. Wala mga kababayan. Kinikengkoy tayo. Tatama ka, Arnold. Kinikengkoy tayo ni Sara Duterte. Tapos nagra-rally kayo. Tapos sigaw kayo ng sigaw ng Duterte. Saan naman ang utak ninyo niyan, mga kababayan? Nakapokus kayo doon sa taong mamatay tao, sa mga taong nagnakaw ng pera ng gobyerno. Samantalang yung mga tao na wala namang ginawa sa mundong ito, walang ginawang kahit na mga kababayan, mga inosente, pinagpapatay nyo. Tapos ngayon mga kababayan, alam nyo ba ang ginagawa nila? Ulitin ko lang kung nasabi ko na. Ang kinakampihan nila si Digong at tinutulig siya ngayon, binabash nila yung mga biktima. Walang kakaiba talaga ang mundo. Ang mundo ni Digong. Tuloy. Kasama rin sa listahan ang Jay Camote at Miggy. Meron pa pala Jay Camote. Actually, yun lang yung napanood ko eh. Jay Camote. Anak ng pating naman to. Sara. Walang kabastusan na to, pambababoy na sa atin to mga kababayan. Jay Camote, Akala ko ba naman Jay Timbliki? Jay Camote at Miggy Mango. Mickey Mango. Walang So alam niyo mga kababayan, sige tuloy ka na nga muna to. Wala umunong birth, marriage at death certificate sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalang ito. Sino ba naman sa inyong matinong magulang na ipapangalan sa inyo yung ganyang pangalan? Sige nga. Jay Camote, sino ang matinong tao, magulang, ipapangalan yung ganon sa anak niya? Sige nga kahit pa nung unang-unang panahon walang magpapangalan ng ganyan Di po ba? Oo. Mark Ramos, eto na. Nako, eto na mga kababayan. Ikaw chismoso ka. Di ba? Abangan nyo po mga kababayan,
may binabanggit si Mark Ramos dito. Sa mga nagtatanong, oo ha, sa mga nagtatanong, abangan nyo yung Big Five. Grabe yan mga kababayan ha. Abangan nyo. Ha? Ayun oh, sabi oh. Oh, Big Five. Abangan nyo. Nako, manginginig ang mga ano dyan, DDS. Oh, ha? Oo, manginginig yan, mga DDS dyan. Yung binabanggit ni Mark Ramos. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito kay Mark Ramos, huwag nyo nang patagalin. Gusto ko ho, sana, no? Matapos itong eleksyon, 1 milyon na yung subscriber niya. Gusto nyo naman, ganito na lang. Oo. Yung mga subscriber ko, wag na kayong mag-subscribe sa akin. Lumipat na kayong lahat sa kanya, oh. Pwede yun. Oh, di ba? Ayos ba yan, Mark Ramos? Ganun dapat. Ikaw kasi hindi mo ako hindi mo ako pinopromote. Eto na mga kababayan. Pasok. Hoy, makinig ka, Mark Ramos, makinig ka. Eto na, pasok. Katulad ng mga naunang nadiskubreng Mary Grace Piatos, Pia Piatos Lim at Renan Piatos. Ayon kay Ortega, patunay ito na hindi lang kapabayaan kundi maingat na planong paglustay sa pondo ng bayan. Ang mga natuklasang ito ay lalo pang nagpapatibay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nako, ayan na mga kababayan. Nakikinikinita ko na. Mauubos na ang mga Duterte. Sa totoo lang mga kababayan. Opo, matibay na ho ang ebidensya. Laban ho dito kay Sara Duterte sa mga paggasta't paglustay at pagnanakaw niya ng pera sa kaban ng bayan. Sana ho mga kababayan ating isipin kahit sandali lang, kahit ilang segundo lang, na ho, kaya ho nangyayari kay Digong yon ay dahil may kasalanan si Digong nung panahon ng kanyang panunungkulan. At ngayon naman, mga kababayan, eto naman, si Sara Duterte, kaya ho nangyayari yan dahil ho, meron ho siyang kailangang sagutin at pasinungalingan at kailangan yung kanyang katwiran ay makukumbinsi ang taong bayan na wala siyang ninakaw. Ganun po yun. Ngayon, itong mga kapwa nating Pilipino na mga DDS. Sigaw kayo ng sigaw ng kung ano-ano. Kung ako sa inyo, wag nyo nang pakialaman yung mga umaandar na proseso. May proseso naman kasi. Hintayin na lang natin yung magiging resulta niyan. Diba? I-vlog natin. O di, kumuha kayo ng abogado tulad ni Libayan. Tapos ipagtanggol niya yan, di ba? Total naman pinagtatanggol nila yung alin, yung nagnanakaw ng kwarta. O di pagtanggol nila yan, di ba? Ganun lang naman kasimple yan siguro tingin ko naman kahit na yung vlogger na kakaumpisa lang kanina, hindi mananalo si Libayan doon. Kung ang puposisyonan ng bagong vlogger etong pagnanakaw ni Sara. Di ba, Libayan? Mananalo ka kaya? Siyempre hindi. Kahit abogado ka pa. Oo. Bakit? Yung bagong vlogger, daming kakampi. Ay, nako. Mga kababayan. Paano yan? Balikan natin uli para mas maintindihan ng mga bagong dating. At sa mga bagong dating, kita nyo naman yung pagla-live natin. Halos maubusan na tayo ng boses. Baka naman gawin nyo na rin yung ambag ninyo. Yung ambag nyo rito, mag-like lang kayo, mag-share kayo kung hindi kalabisan. Di mag-subscribe na lang kayo para naman matuwa ako. So eto na, magbe-20 mil na tayo mga kababayan. Ito isang buwan, magbe-20 mil na tayo. Isang buwan mga kababayan. Dahil sa masisipag nating mga bagong subscriber, mukhang malalagpasan na natin yung mga basher. Pero hindi nyo, bilis na Di ba? Ito na, Boss Mike, bago ako dating. Ulitin ko para sa'yo. Wesley Mateo, sige, ito.
Mga kaserbisyo, lalo pang lumalalim ang kontrobersiya sa confidential funds ng Office of the Vice President matapos matuklasan ang mas maraming peking pangalan na ginamit umano sa pondo. Na ginamit sa pondo. Baka mamaya sabihin nyo, ginamit sa panlalalaki, pambababae. Hindi ho. Ginamit ho yung pangalan na mga yon sa pondo. Kasi yung iba, yung mga cheater, alam nyo, kung ano-anong nilalagay na pangalan sa mga cellphone nila. Andali. Titignan ko lang. Wala. Pwede ko magsalita. Dati, mga kababayan, pangalan nung chika babe sa cellphone ko. Alam nyo kung ano? Syempre, kung babayan, pangalan ng lalaki. Ang pangalan, Badong. Putik na yan, ha? Badong, buy and sell. Kasi nung araw ho, nagba-buy and sell ho ako. Syempre, marami kang makikilala dyan syempre, lalagay ko, chika babe. Badong, buy and sell. Kaya kahit tignan hanapin, hindi ho makikita. Ganun lang yun. Parang si Sarah, mga kababayan, kung ano-anong ginamit na pangalan. Tapos Tapos aminin nyo. Hindi lang naman lalaki gumagawa niyan. Huwag kayong magkaila dyan. Hindi ho, lalaki lang gumagawa nung iniiba yung pangalan. Meron pa rin nakalagay, alam nyo kung meron akong nahuli. Kita nyo, bagong-bago lang kami, dadalawang araw pa lang. Dadalawang araw pa lang, meron na siyang best friend. Puta, kailangan ba yung best friend na to? Yung pala mga kababayan kalandian Kaya mga kababayan, pag-ingatan nyo to si Sarah. Kasi yung style niya, lumang-luma na. At saka isa pa mga kababayan, ulitin ko, sa palagay ninyo kayo, magulang kayo, ipapangalan nyo yung mga ganyang pangalan, Yung mga dodong, ulitin ko Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, kabilang sa mga bagong nadiskubreng pangalan, ang tinatawag na Dodong Gang, na binubuo niya na Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong at Dodong S. Barok. Kasama rin sa listahan ang J. Camote at Miggy Mingo. Kita nyo, isa na lang mga kababayan. Kung kayo'y matinong magulang tulad ni Keicho, kung kayo'y magulang na matino, ipapangalan nyo ba yung J. Camote? Mga kababayan? Siyempre hindi, mga kababayan. Nung unang-unang panahon nga, mga pangalan, Amihan, Kalambini, pagbabae, paglalaki, si Malakas. Yung mga ganong pangalan, ang ganda pakinggan. Pero yung mga pangalan na to, putik na yan mga kababayan, pinaglolo ko tayo niyan. Kailan ba mauunawaan at maiintindihan ng mga DDS na itong pamilyang Duterte ay, makisig. Diba? Ay talagang pamilya ito ng manlilinlang at magnanakaw sa bayan. Abuso ng kapangyarihan. Ay, gano'n naman talaga. Ganun dapat, makisig, sarap pa. Pati kamote dinamay. Diba? Yan si Sarah. Tuloy. Wala umunong birth, marriage at death certificate sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalang ito. PSA, wala akong pangalan. Kaya nga mga kababayan, kailan naman magkakaroon? Okay lang, alam nyo minsan. Magkakamali sila ng isa. Pero yung napakarami na, katarantadahan na ng mga DDS, kung paniniwalaan pa. Tandaan nyo mga kababayan, si Sarah, kahit pa naaawa yung ibang mga Pilipino ngayon kay Digong, tandaan nyo, si Sarah hindi pa rin umaangat ang survey nito. Trust rating, wala pa rin mga kababayan, bagsak pa rin. Kaya mga kababayan, alam nyo, ang mga DDS, napakarami nilang trolls, totoo yan. Pero yung pakinggan ninyo, yung mga mga mainstream media, yung mga comment doon, organiko, tignan ninyo kung ano ang mga doon. Ang mga nagko-comment, yung mga matitino.
Di ba? Pero yung mga vlog, yung mga nagpo-post dyan, tignan nyo yung mga itsura, mga kababayan, may nakita pa ako. Punong-puno ng tato, mula ulo hanggang paa. Hindi ko naman inaano yung may tato, pero tignan nyo naman na yung itsura. Kung normal pa, art pa ba na matatawag? Pati yung dila mo, pinatato mo na. Hindi na art yan. Oo, di ba? Tapos ibabas yung ganong itsura. Sino? Si Pangulong Bongbong Marcos? Anak ng pating na yan. Kakaiba. Di ba? Our beloved Boss Mike.